Arestado ang isang Malaysian matapos makuhanan ng mahigit 25 milyong pisong halaga ng umano'y shabu sa kanyang maleta. Git ng suspect, hindi kanya ang bagahe. May unang balita si Bam Alegre. You have the right to be physical examination. Inaresto ang Malaysian na si Muhammad Afzal sa NAIA Terminal 3 kagabi. Nakitaan kasi ng kontrabando ang bagahe niya, kaya agad siyang hinarang sa isang interdiction operation ng PIDEA, Bureau of Customs at Bureau of Immigration. Nasabat ang 3.7 kilo ng shabu na tinatayang mahigit 25 million pesos ang halaga. Ikinubli ito sa mga improvised pouch na gawa sa packing tape at nasa kanyang maleta. Pinaamoy natin siya sa ating narcotics detection dog and yun na, nagkaroon ng 100% examination ng ating Bureau of Customs examiner. No? At doon nga lumantad yung illegal na substance doon na naka-conceal po doon sa false compartment ng kanyang bagahe. Mula sa Malaysia, bumiyahe si Afzal sa Madagascar at nag-transit sa Addis Ababa sa Ethiopia. Naghinala raw ang mga otoridad dahil sa halip na dumiretso sa Malaysia, nag-pit stop pa ang suspect sa Pilipinas. Red flag ng mga bansa rin daw ang mga pinanggalingang bansa ni Afzal pagdating sa drug trade. Initially, sinabi niya na ang kanyang pong trabaho is isang personal driver, no. And he went from Malaysia, he went to Madagascar to just tour, no, to visit yung mga beaches doon. And yun nga po, ang nag-finance daw sa kanya allegedly is yung kanyang boss to go to Madagascar. And apparently may kaibigan daw siya na nagpadala daw nung bagahe sa kanya papunta rito sa Pilipinas. Itinanggi ng suspect na siya ang may-ari ng bagahe. Ipinakisuyo lang daw ito sa kanya. Because I don't know this, don't mind. If mine, I will see, yes, this is not mine. Sasampahan ng paglabag sa batas kontra droga si Afzal at haharapin niya ang kanyang kaso rito sa Pilipinas. Taunang balita, Bam Alegre para sa GMA Integrated News. Igan, mauna ka sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.